It is not an accident na ikaw ay nandito. It was planned by God. Sabihin mo nga sa katabi mo, plano to ng Diyos. I would also like to welcome those who are watching us online for the very first time. Paki-comment naman po sa ating comment section, #first-timer. Palapakan naman natin yung mga nanonood online. And yung mga online servants natin, Feast at Home servants, maraming salamat for serving. First-timers, after the feast, kita-kits po tayo dito. Meron po kaming regalo sa inyo at nais namin kayong ipagdasal. Amen. And again, welcome to your family. You have come to the right place because God is here. This is a place of hope. Nawawalan ka ng pag-asa, come to the feast. Join this community. Broken ka, heartbroken ka, broke ka, come to the feast. This is your family. This is your family. And right now you're here. You've come to the right place. Because God is here. Sabihin nyo nga, God is here. Yes, you have problems. May pinagdadaanan ka. Hindi ko naman sinabi na kapag pumunta ka ng dapis, mawawala yung problema mo. But again, it's so important to be part of a community. It's so important. Again, this place offers hope. Pwede magkwento? There was this one attendee ng isang feast natin. Itago natin siya sa pangalang Pablo. Si Pablo, bago umattend ng feast, na-break sila ng fiancé niya. So sobrang bigat ng problema niya. And then someone invited him to the feast. Sabi nung nag-invite sa kanya, tara sa feast. Ang bigat ng problema ko eh. Pero halika na, sige na, sama ka na. Umattend siya ng feast, one of our feast. And then after 6 months, si Pablo, bago siya pumunta ng feast, talagang sobrang bigat nung problema niya, nakasimangot siya. After 6 months, si Pablo, nadagdagan yung problema. Nagkasakit yung nanay niya, nawalan siya ng trabaho, dumami yung pimples niya. Hanggang doon sa panahon na yun, wala pa rin siyang jowa. Nadagdagan. Patong-patong. Pero ito ang kaibahan. Tanong niyo kung ano. Si Pablo nakangiti na. Imagine niyo, nung pumasok siya, isa lang naman ang problema niya, nakasimangot siya. Pero nung after 6 months, nagpatong-patong pa rin yung problema niya. Pero nakangiti siya. Alam niyo ang kaibahan, tanong niyo kung ano. Yung happiness, yung ngiti na nasa kanya, isa lang ang dahilan. Again, tanong niyo kung ano. It's hope. Pag-asa. It's hope. Happiness, kaya ka masaya, hindi dahil kukunti ang problema mo. Marami akong kakilala, ang dami-daming problema, nakangiti pa rin. Tawa ng tawa. Anong problema mo? Wala akong pera eh. Diba? Pero masaya. Kasi ang kasiyahan hindi nakabase sa kung ilan ang problema mo. Nakabase yan kung gaano kalaki ang pag-asa mo. Nakabase yan kung gaano kalaki ang hope mo. And today I would like to share this verse from Romans chapter 12, verse 12. Ang ganda nito. Sabi diyan, be joyful in hope. Sabihin nyo nga, be joyful in hope. Patient in affliction, faithful in prayer. Kaya ka masaya kahit may problema ka. Kaya ka joyful kahit may problema ka. Kahit patong-patong pa yan, kahit ang dami-dami yan. Kaya ka masaya, kaya ka joyful because you have hope. May pag-asa. At anong ibig sabihin ng hope? Anong ibig sabihin ng pag-asa? Tanong nyo kung ano. It's a sneak peek, isang glimpse of your bright future. That you have a bright future right now. You cannot see kasi punong-puno ka ng problema, may pinagdadaanan ka, but hope is like this. Sisilip ka sa future mo. At ano yung future mo? You have a great and bright future. That is hope. And today, God is telling you, you have a great future ahead of you. Today, God is giving you hope. Hope. We pray, Father in heaven, thank you for the gift of hope. Yes, hindi namin alam kung
kailan matatapos tong problema namin, pero dahil sa salitang pag-asa, alam namin na matatapos din ito. Alam namin na lilipas din ito. Thank you for the gift of hope. Thank you for that hope. And our hope has a name, may pangalan. And His name is Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Be with us all the way. Amen. We sing to the word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. Habang papaupo po kayo, pakisabi sa katabi mo, God will speak to you today. Yan, pwede na kayo mo po. Kaya huwag kang matutulog. Huwag mong tutulugan ng Diyos. Welcome to our third talk of our series, Wilderness. Pakisabi nga, Wilderness. Konting review lang tayo. Last week, talk 2 ang pinag-usapan natin about obedience. Ibig sabihin, we have a leader. If you want to survive in the wilderness ng buhay mo, you have to obey God. You have to obey God. You need to obey God. And today, may panibago tayong pag-uusapan. But again, ang pinag-uusapan pa rin natin, ang pinag-aaralan natin, the book of Numbers. Again, hindi math ang pinag-uusapan natin. It's the third book or fourth book. Pangilang book bang Numbers? Numbers ang pag-uusapan natin. And I am excited for God's message for you today. The title of our talk is this: Stop Complaining, Start Trusting. And di ko na patatagalin yung ating mensahe. I'll give you our brother to give you the first part of our message for today. Let's give a warm face-dagupan welcome to Brother Marlo Sinlao. Thank you, brother. Okay. Ayan, graduation na naman yung natin. Napapanahon. Ayan. Good afternoon po sa ating lahat. Kamusta kayo? Mabuti, mabuti. Ayan. May problema? Yes, pero nakangiti pa rin tayo, no? And welcome back sa ating series, no, Wilderness. And today, I wanted to preach this message, stop complaining, start celebrating. Pakisabi sa katabi, friend, stop complaining and let's celebrate. Di ba? Parang ang hirap, no? You have problems, you have a lot of complaints, pero why would you celebrate, no? Maganda yung talk natin. Now, let's take a look, no, like an overview of kung nasa na tayo sa ating pag-aaral ng Numbers. You know, after 400 years as slaves of Egypt, no, yung mga Israelites, after 400 years, imagine, no? 400 years silang slaves sa Egypt. God rescued them finally, no, itong mga Israelites ito. And then He leads them to a pit stop. Alam niyo yung pit stop? Yung parang stopover. No? Para di ba sa expressway, may mga gasoline station, tapos may mga kainan doon. And that stopover lasted for an entire year. So imaginein mo, so nagkaroon sila ng stopover, pero tumagal sila ng 1 taon doon sa kanilang stopover. And yun yung it's actually the whole a book of Leviticus is about, no? Yung entire year na yun na nag-stop over sila. And here, sa Numbers, from chapters 1 to 10, kung mag-review lang tayo doon sa diniscuss natin from the first talk. From chapters 1 to 10, it is discussed how they prepared to move out of Mount Sinai. And yung chapters 11 to 12 naman was about the first steps into the wilderness. Papasok na sila doon sa wilderness. And you know, what do you know, no? Anong alam natin? Doon sa 3 days nila, only 3 days of their journey through the wilderness, they are already starting to complain. Imagine mo, 3 araw pa lang sila nag-travel, no, sa kanilang journey, pero nagko-complain na sila agad. And let's read on
chapter 11, verses 1 and then 4 and 5. Soon the people began to complain about their hardship. Then the foreign rubble means someone who is complaining, complain, who were traveling with the Israelites began to crave the good things of Egypt. And the people of Israel also began to complain. Oh, for some meat, they exclaimed. We remembered the fish we used to eat for free in Egypt. And we had all the cucumbers, melons, leeks, onions, and garlic we wanted. But now our appetites are gone. All we ever see is this manna. Sino nagutom sa inyo? Sino nagutom? Ako na, nagutom din ako doon. Nagutom din ako doon. Sarap ng mga nabanggit nila. You know, this is not the first time that they complained. Itong mga to ay chronic complainers itong mga ito, no? And these were the founding members, yung tatawag nila na Professional Grumblers Association. Ano yung grumblers? Grumblers yung mga makomplain na tao. And if we're going back to sa pag-aaral natin sa Exodus, right after being liberated, no, after nilang ma-rescue out of Egypt, they complained when they saw the Pharaoh's army are chasing after them. Magko-complain na sila, di ba? Magko-complain na sila na hinahabol sila ng mga army ng Pharaoh. And at other times, they would also complain that they are hungry, gutom sila, nauuhaw sila, etc. So from Exodus to Numbers, the Israelites, binilang natin yan, the Israelites complained 14 times. How many? 14, di ba? Grabe, bilang na bilang kung ilang beses sila nag-complain. And mukhang ang complaining nila ay ang kanilang pastime, no? Ang pagka-complain. And you know what? Napansin ko din ito, lately din, just yesterday, that complaining is actually contagious. Nakakahawa siya. Napansin nyo rin, no? Kapag if you meet people who keeps on complaining to you, you would be surprised. Ikaw ay nagko-complain na rin. No? And to be fair with the Israelites, no? At least sa Numbers story, yung complaining hindi sa kanila nag-start. Actually, it started with the foreign rubble. Di ba dun sa binasa natin kanina? Ayan. There's a foreign, yun. Then the foreign rubble who were traveling. Sino itong mga foreigners na to? Kasi hindi lang Israelites yung umalis ng Egypt. May mga Egyptians din silang kasama na tumakas out of Egypt. Sila yung tinatawag dito. Sila yung binabanggit na foreign rubble. Okay? And these people started the grumbling. Sila yung nagko-complain about the food, talking about how they miss kung ano yung meron sila dati sa Egypt, kung ano yung kinakain nila doon. But soon, yung grumbling, complaining, it spread all throughout. Pati yung mga Israelites are already complaining. So just yesterday, let me just share this the story. No, yesterday night, early night, I told my wife na akit na ako dun sa sa room and I'll prepare for my talk today. And so happened while I was, kinokondisyon ko na yung sarili ko, prepare for the talk, ang dami kong ka-chat, no? Ang dami kong chat. And you won't imagine, lahat dun sa mga ka-chat ko na yun, ay nagko-complain. And then one person, di ko na sabihin kung kung sino. One person, sabi niya, stress ako ngayon. Wala pa akong tulog. Di pa akong tutulog. And then, you know what? Alam niyo kung anong response ko sa kanya? Sabi ko sa kanya, sino nagbigay ng stress mo? Ako ba? Si Lord? And then sabi niya, unsend ko na lang. Inansend niya. Inansend niya. And then you know what I realized? It was an insensitive response to that person. Why? Because this person is trying to parang naglalabas siya ng kanyang ano mo yun? Ng kanyang sama ng loob. And ang sabi ko sa kanya dahil na-stress na rin ako, it's some sort of like complaining na rin. Na nagko-complain na rin ako. So yun ang aking realization. Oh, okay. So
it was actually already a part of my preparation for today's talk. Kasi nga, di ba? Ang galing mangusap talaga ni Lord. I immediately apologized to that person. Ang sabi ko, I'm sorry, I apologize. It was an insensitive remark. I should have not responded that way. And sabi ko sa kanya, unsend ko na rin. So yes, I did. In-unsend ko. Di ba? In-unsend ko na. Parang walang resibo. Okay. So here's the lesson, brothers and sisters. Be careful with the conversations you join as well. No? You have to be careful. The company you choose, yung mga sasamahan mong tao. The media you watch. Ako, grabe yung social media ngayon, di ba? And unimaginable ang pwedeng gawin ng social media. Social media can be good. Social media can also be bad. No? And naalala ko, noong ang pinakaunang social media, huwag na tayong magkunwari, di ba? Ang pinakaunang social media na inabutan ko ay ang Friendster. Okay. Sino mga nakaabot ng Friendster dito? Huwag na tayong magkunwari, ha? Okay. Okay. So Friendster, walang gaanong, I don't remember sa Friendster na ganon, no? Yung mga negative, yung mga negativities. But right now, grabe ang social media ngayon. And I can read a lot of comments from the younger people, you know, sasabihin nila, dapat talaga ang matatanda, walang Facebook eh. Diba? Dapat separate ang Facebook ng mga matatanda. So you just imagine those remarks. It's really disrespectful and nakakalungkot. Nakakalungkot. Because nawawala na yung respeto ng mga bata sa matatanda. Diba? With just those remarks. Even kahit sabihin na natin na nagbibiro lang sila, but still, it is very disrespectful. So let me share you a story from Mike Viñas. This is a story from Brother Mike Viñas. He's one of the leaders sa Feast Worship. No? And kinukwento niya na doon sa kanilang condo, meron silang GC, group chat sa Viber, hindi sa Facebook. GC sa group chat sa Viber, yung mga residente doon. And a lot of them are actually complaining, no? Nagko-complain about the elevator, sirang elevator, hanggang sa nagsanga-sanga na siya. Ang dami na nagko-complain about garbage, etc. And noong una, hindi daw nila pinapansin mag-asawa, no? Parang wala lang sa kanila kasi binabasa lang nila. And then they just realized later on that they are already starting to complain. Nagko-complain na rin sila doon sa GC. Sumama na rin sila. So dito yung sasabi natin that complaining is actually really contagious. And, you know, honestly, doon sa ating sa pag-aaral, at the start, maraming issues that being raised, no, that didn't really bother. And here's a question. Is complaining actually bad? Masama ba ang pagko-complain? This is the question. And I need to go pastoral, no, to this remark, no. Siguro sabihin nyo, bro, is all complaining bad? No? Masama ba ang mag-complain? Here's the answer. There is actually a right way of complaining. Hindi masama mag-complain, but there is a right way of complaining. You know, you want to be real with God, no? Gusto mo magpakatotoo sa Diyos and expose your raw emotions before Him. Kaya meron tayong may mga experiences tayo that, you know, you struggle or that you wrestle with God. You question Him. Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganito? Why? Because you are so close to Him. You have this intimacy with Him. Kaya nasasabi mo sa Kanya yung raw emotions mo, kung ano yung totoong nararamdaman mo. Hindi mo kailangan makipagplastikan sa Kanya. Na kahit na hindi ka okay, sabi mo sa Kanya, okay ako, Lord. Kasi masaya ako. Diba? But since you have this intimacy with God, you have the capacity to show Him who you are, what you feel, kung ano talaga yung nararamdaman mo. Ito yung tinatawag natin na holy complaining. Holy complaining. And let's
One of them is actually from Psalms, no? Yung mga Psalms is filled with examples of this holy complaining. Let's read on Psalms chapter 142, verse 2 to 3. Ayan. Ayan. I pour out my complaints before him and tell him all my troubles. When I am overwhelmed, you alone know the way I should turn. Okay? And your complaint is actually born out of God intimacy, sinasabi ko, because you have this intimacy with God. That's why you are able to express yourself on how you are able to express yourself, or you are able to complain to Him. No? Let me just share a quick story about this. I think na-share ko ito sa inyo. There was this time when my wife and I are trying to work out na para magka-baby. Dumating talaga ako dun sa time that I really wrestled with him, that I confronted him, that I asked him, bakit? Why? Why, Lord? Bakit? And talaga, iniyak ko sa kanya. Iniyak ko talaga sa kanya. See, we have this intimacy. Kasi ito yung sabi, bakit mo kina-question si God? Hindi mo dapat kina-question si God. Diba? Ganun yung sinasabi ng ibang tao, diba? Kasi Diyos yan eh. Dapat hindi mo siya kina-question. It's actually, it should be the opposite. No? It should be the opposite. You should be real with God because you have this intimacy with Him. So what is this complaining that we see in Numbers? Ano ba ito mga kinocomplain nila sa Numbers, sa book of Numbers? It's about chronic complaining na, or anong tawag mo doon, yung nagatungan. Nagatungan. Ito yung ginagatungan ng mga rebellious spirit and lack of trust in God. Diba? As an example of obedience. We talked about obedience last week, diba? Kapag mahirap talagang obedience kasi kahit na ng organization, no? Kahit ng anong organization, company, ganyan, mahirap maging obedient, especially if you are someone who is righteous. Diba? Kapag alam mo na magaling ka, maalam ka, diba? Masyado kang righteous, feeling mo ikaw lagi yung tama. So there's an issue of obedience. You complain a lot. No? You complain a lot. Now, what is your default setting? Ano yung default setting mo ngayon? From my experience, I realized na yung mga utak natin have this default settings. Di ba parang sa cellphone, pag binili nyo siya, naka-default setting siya. Wala pa siyang pangalan mo, wala pa yung mga contact numbers mo, di ba? Wala pa dun yung logins mo, yung mga Facebook mo, etc. Naka-default setting siya. Ganun din ang utak natin. Meron siyang default settings. And we have this habitual ways of thinking. Now, we have two opposite default modes to choose from. Isa ay complaining, isa naman ay celebrating. Diba? Isa complaining, isa celebrating. Now, paano natin isa-switch yung ating default settings? Let me share you what Angela Grice said. Angela Grice is a speech language pathologist. No? Ang sabi niya, the more you do something, do we have that? Yan. The more you do something, the more entrenched that path becomes in your brain and the more you continue to do it. Entrenched meaning mahirap nang baliin. Yeah, mahirap baguhin. So the more you do it, the more you continue it. It's the same with sin. If you engage in a sin, the more you continue doing it kahit na kasalanan or kahit na masama. In other words, we switch through repetition. Di ba ganun tayo natututo? Kapag nag-memorize tayo, you have to repeat hanggang sa ma-absorb mo siya, di ba? At ma-memorize mo siya. And today, I encourage you to set your default mode from complaining to celebrating. Yan. Kasi nga, karamihan sa atin, I myself included, I complain a lot. So we need to set or to switch our default mode from complaining to celebrating. I believe God is actually throwing a party of love 24 hours a day. Naniwala ba kayo doon? God is throwing a party of love 24 hours a day, 7 days a week. And if you keep on complaining,
I think you are missing that party of love. Amen? Namimiss natin yun eh. Namimiss natin yun. And yung God's buffet of blessings, hindi natin nasasalo because we are missing that party. And if your default mode is complaining, hindi mo makikita talaga yon. Default complainers are blind to the abundance around them. So if you are a complainer, you get blinded. No, you get blinded with that abundance. Let me share you one special occasion. No? Last year, it was my birthday. Actually, post-birthday, my wife and I celebrated my birthday sa Baguio. So, basically, I booked a hotel no through Agoda. Siguro hindi na alam mga kabataan yung Agoda, kung ano yung Agoda. Kasi ngayon naman, ano mga yung ginagamit? Airbnb, gano'n, di ba? Airbnb. Ayun. Pero suki ako ng Agoda eh. Yan. And so we book a hotel. I book a hotel without reading the reviews. Hindi ko na binasa yung reviews. Ang pinagbasehan ko lang, yung mga pictures. Uy, ang ganda. Ang ganda dito. Sabi ko gano'n, hindi ko na binasa yung reviews, no? And, you know, pagdating namin doon, upon arriving at the hotel, ang layo pala. Ang layo pala doon sa highway. And we just commuted. Wala kaming car. So we just commuted. Nag-taxi lang kami papasok. Ang layo pala doon sa highway. At alam nyo, yung street na mga dinadaanan namin ay matatarik. Nako, naiisip ko na, good luck sa akin. Good luck sa akin pag-akyat. Ang hirap umakyat, no? Pero pagdating namin doon sa aming hotel, ay, grabe. It was breathtaking. The view was breathtaking. O hindi ko ma-describe yung saya. I'm just grateful. Sabi ko, Lord, thank you for this. Thank you for this view. Thank you for this gift. Sabi ko ganun. And, you know, siyempre, lalabas kami, di ba? Wala kami sasakyan. So we have to walk from the hotel palabas ng highway para maghanap ng taxi. Although, may taxi doon, you can call a taxi, pero times 2 or times 3 ng pamasahe. Eh, medyo Ilocano tayo. Medyo Ilocano tayo, di ba? So we preferred walking. So we chose to walk. And then, there's this another couple who are also checked into sa hotel. Narinig namin, ang complaint nila, they also commuted. Ano ba yan? Ang layo-layo naman pala nitong hotel na ito. And then, ang hirap-hirap, nakakapagod akitin yung mga kalsada na napakatarik. Grabe. Alam niyo yung gaano katarik yung parang almost 90 degrees yung. Just imagine that, no? And of course, syempre tayo may edad na tayo, di ba? Hirap na rin tayong hirap na rin tayong maglalakad ng ganun katatarik at kalalayo. So all I hear from them was complaining. They keep on complaining. You see, they were complaining, they missed really the beauty of where they are, of God's creation. Grabe. And I like this quote, no? Let me quote this. Sabi, some people complain because God put thorns on roses, while others praise Him for putting roses on thorns. Ang ganda, no? Yung iba nagko-complain, ano ba to? Bakit ba naglagay si God si Lord dito ng mga tinik-tinik sa rosas? Yung iba naman, thankful sila, they appreciate na naglagay si Lord ng rosas doon sa thorns. It's the other way around, no? Magkaiba sila. You know, life is a choice. It is a choice. And it is up to you. Will you complain or will you celebrate? Now, here are our 3 sub-messages. 3 sub-messages. Ilan? 3. Okay. Let me give you the first one. And then the other 2 will be given by Brother Bars. Here's our message 1. Don't crave for what's predictable. Trust God instead. You trust God instead. Now, let's go back dun sa ating reading kanina. Basahin lang natin ulit. Then the foreign rebel who were traveling with the Israelites began to crave the good things of Egypt. You put an emphasis on the word crave there. Crave. And the people of Israel also began to complain. Oh, for some meat, they exclaimed. We remember the fish we used to eat for free in Egypt,
and we had all the cucumbers, melons, leeks, onions, and garlic we wanted. But now our appetite are gone. All we ever see is this manna. Yung manna, alam niyo yung manna? Manna is a bread. No? Tinapay siya. So nagko-complain sila, ano ba ito, napupurga namin sa puro tinapay. Puro tinapay na lang aming kinakain. Okay? So the author of Numbers is actually pointing us back doon sa fall of Adam and Eve. Diba? Doon sa garden. And if we're going to take a look at it, yung first na complaint nila doon is about the food. Yung complaint nila. Second, the Hebrew word for crave is the same word used when nung nag-desire si Eve nung prutas. Okay? Ano yung prutas na yon? Yeah, but hindi naman in-specify really sa Bible if it's an apple, but it's just a fruit, no? So, by longing, hinahanap nila itong mga Israelites, hinahanap nila yung kanilang buhay dati. Even if the life they had was horrible, di ba? Imagine mo, ikaw ay slave doon sa bayan na yon. Matutuwa ka ba doon? Pero ang hinahanap nila ay yung buhay nila doon. Di ba? And they were repeating the first fall. They were actually repeating the first fall doon sa Adam and Eve. Somehow, ang hinahanap talaga nila ay yung little pleasures na experience nila doon. Yun, alam mo yung binasa natin doon? Ano ba yung mga yun? Hinahanap nila. The meat, onions, and garlic. It made them forget that they just escaped from a cruel slavery. Hindi nila na-realize yon na iniligtas sila ng Diyos doon sa slavery. Ang naaalala lang nila, tinahanap-hanap nila, ay yung mga kinakain nila doon. Di ba? Ganon din tayo. Di ba? Ganon din tayo. Perhaps we are addicted to something. We are addicted to pornography, gambling, alcohol, or whatever. Or you are also addicted to a toxic relationship with your ex na hindi mo maiwan-iwan kahit ikaw ay paulit-ulit na sinasaktan. Di ba? Yan tayo eh. Masyado tayong sadista. No, gustong-gusto natin yun na nasasaktan. But now, we forget how awful, no? Nakakalimutan natin kung gaano kasama yung pinagdaanan natin. Bakit? Kasi na-experience natin, ang naalala natin yung temporary high. No, yung pleasure na na-experience natin, yung temporary pleasure na experience natin, hindi natin naaalala, hindi natin na-realize yung masasama na nangyari sa atin. And we've talked about this before. Ang sabi ng mga psychologists, ang tawag dito ay homing instinct. Homing instinct, no? Ang tawag niyan. Humans will try to recreate their childhood home, no matter how painful it is. May mga ganyang story, no? A father who is abusive to his children, malalaman mo na lang na itong father na ito, kinalakhan niya ganun din. Siya ay inaabuso, sinasaktan din ng kanyang tatay. So, anong nangyari, nung siya ay nagkaroon na ng pamilya, sinasaktan din niya yung kanyang mga anak. So, it's a cycle. Ito yung tatawag na homing instinct. Kasi yun yung kanyang nakalakihan. And why people choose to stay in abusive relationship? Bakit? Kasi yung abuse is predictable. Pwede mo ma-predict kung kailan kanya sasaktan, kung ano yung mga triggers para ikaw ay saktan niya. Predictable, di ba? Kaya gusto natin, kumbaga, parang naging comfort zone na natin yun. Kasi predictable nga eh. Alam mo kung kailan at kung saan, di ba? Kung kailan kanya sasaktan. And breaking free from the abusive relationship, that kapag ikaw ay umalis doon sa abusive relationship na yon, there is uncertainty. Diba? Let's give an example. A married couple who has one child, okay, isang anak, maliit pa. Yung husband is an abusive husband, nananakit, diba? Physically abuse ang kanyang wife, but the wife chose to stay in that abusive relationship. Bakit? Kasi predictable. Comfort zone niya na yun. Kapag siya ay umalis doon, lumaya siya sa bahay, kasama ang anak niya, there is
uncertainties. Meron ba kaming bahay na matutuluyan? Meron ba kaming makakain? Yung mga fear na yon, yung mga uncertainties. That's why ayaw na nilang umalis doon. So dun sa abusive relationship na yun. Because naging comfort zone na nila yung ganung setting. No? That's why we have this penchant or yung habitual thinking for calling the past the good old days. Because we are only able to magnify 1% pleasures and forget the 99% pain. Diba? Marami kayong maririnig na ganyan story. Tatanungin mo siya, bakit hindi ka umalis doon? Diba? You keep on complaining that you're being abused, that you're being physically abused, that you are verbally abused. Bakit hindi ka umalis doon sa situation na yon? Bakit? Kasi ang naalala mo lang yung 1% pleasure, nakakalimutan mo yung 99% pain because of that comfort zone. Now let me end my talk with these friends. Don't go back to the predictability of slavery. Keep moving forward to unpredictable places where only God is certain. It is scary, but I assure you, there's something great waiting for you at the end of the tunnel. Praise God. Hallelujah. Let me call on my brother Bars to continue with the talk. Amen. Again, let's give a big hand to Brother Marlo. Thank you, brother, for that talk. Kilala niyo si Mike Enriquez? Dati ko siyang boss pero siya ay investigador. Tama, may siya, 'di ba? Investigador, tapos yung newscast niya ay 24 oras. Alam niyo, minsan tayo, hindi tayo investigador, pero minsan reklamador tayo. 24 oras. Kanina nandito ako, sabi ko kay Cedrix, giniginaw ako, ang lamig. Pero kanina, bago ako pumunta ng Guring, sabi ko sa asawa ko, ang init. Diba, kung mainit, magrereklamo ka, sana malamig. Pag malamig, magrereklamo ka, sana mainit. Ano ba talaga? Diba? Maging uod na lang tayo. Message number 2 is this. Are you ready? Reject the poison of entitlement by nurturing appreciation. Sabihin nyo nga, appreciation. Tingnan ang katabi kung ina-appreciate mo yan. Tinawanan mo. Doon sa verse na binasa natin kanina, ang sabi doon sa binasa natin ni Brother Marlo, yung verse 6, ang sabi dyan, next slide tayo, all we ever see is this, mana. Diba yun yung reklamo nila? Wala na kaming ibang nakikita kundi mana, tinapay. Wala na kaming ibang kinakain kundi mana, tinapay. Complain ng complain. Sino sa inyo ang complain ng complain dito? Yung iba hindi complain ng complain pero sinungaling. Halos lahat tayo nagko-complain. Diba? Kaya para sa atin tong mensahe ito, sa susunod, tungkol naman sa sinungaling yung itatapik natin. Lahat tayo nagko-complain. Alam nyo, itong mga taong nagko-complain na to, itong mga to, kinumpara nila, dati yung kinakain nila sa Egypt, di ba? Anong sabi doon? Dati kumakain kami ng mga karne ng baboy, may pigar-pigar din kami noon, tapos punong-puno ng sibuyas, tapos kumakain din kami ng garlic, meron pa kaming mga cucumbers, lahat ng yan, lahat ng masasarap na pagkain. Kinumpara nila yon doon sa kinakain nila dyan sa kasalukuyan, which is mana, yung tinapay. Sabi nila, nakakasawa na, nakakasuka na, nakakaumay na. Diba? Ayoko na ng lasa. Complain ng complain. Nakalimutan nila yung mga panahon na sobra silang natuwa nung una nilang nakita yung mana. Nakalimutan nila yon. Yung tipong una nilang nakita yung manang nahulog sa baba, na-amaze sila, natuwa sila, nakalimutan nila yon. Nung nakalimutan nila, sabi nila, ayoko na ng mana, nakakasawa na. Namimiss ko yung dati, yung kumakain kami ng karne.
Pero dati, they were amazed. Sobra silang nagpapasalamat sa Diyos kasi may mana from heaven. May tinapay silang kakainin from heaven. The book of Numbers describes the manna, yung miraculous food na to, ng ganito. Basahin natin. Numbers chapter 11, verses 7 to 9. Sabi dyan, the manna, yung manna, looked like small coriander. Alam niyo yung coriander? Korean. Coriander. Doon. Korean doon. Coriander seeds. And it was pale yellow like gum resin. The people would go out and gather it from the ground. They made flour by grinding it with hand mills or pounding it in mortars. Then they boiled it in a pot and made it into flat cakes. Masarap cake, my goodness, favorite. These cakes tasted like pastries baked with olive oil. The manna came down on the camp with the dew during the night. Mga kapatid, araw-araw, kada umaga, may mana sila, may pagkain sila. O di ba amazing yun? Yung tipong gigising ka, may pagkain ka na. Dinaigang breakfast in bed. Breakfast in ground nga lang kasi nasa lupa. Pero meron. Naalala ko yung asawa ko. Ganyan, pagising ko, may almusal na. Tapos nung nakita ko may almusal na, ay, ang sarap ng buhay. Imagine nyo, mas lalo pa sila. Mas masarap ang buhay nila. At amazed na amazed sila. Ito pang matindi. Tanungin nyo kung ano? Libre yun. Di ba tayo mga Pinoy mahilig sa libre? Oh, di ba? Umuo kayo agad. Mahilig tayo sa libre. So yun, araw-araw meron, may libre silang pagkain. Hindi nila kailangang magtrabaho para makakuha ng mana, makakuha ng tinapay na yon, ng pagkain na yon. Ay talagang blessing yon. It was really a gift from God. Pero, sabihin nyo, pero dahil yung regalong yon ay laging nandoon na, they took it for granted. At ang kakapal pa ng mga mukha nila kasi nagre-reklamo sila. Tapos demanding pa sila. Sabi nila, wala na bang iba? Tinapay na lang? O kaya naman wala bang may palaman? Naalala ko yung kwento nung bata. Umuwi siya ng bahay. Sabi niya sa tatay niya, "Tay, anong ulam natin?" Sabi nung tatay niya, "Dumiretso ka sa kusina, mamili ka na lang dyan." Sabi nung anak, "Tay, wala namang pagpipilian dito, isda lang ang nandito." Sabi ng tatay, "Mamili ka kung kakain ka o hindi." So yung anak, siyempre kakain. Tapos habang kumakain siya, ba yan, isda na naman. Palit kaya kayo ng isda? Sabihin nung isda sa'yo, tao na naman. Diba? Reklamo tayo ng reklamo. Hindi ka na lang magpasalamat ng kung anong meron ka. In this brilliant story, yung pinakinggan natin, binasa natin, sa verse na binasa natin, yung mga biblical authors, yung nagsulat nung Numbers, they were exposing the weakness of human nature. Na, ito yung weaknesses natin eh. Mareklamo tayo, hindi tayo marunong mag-appreciate. Pakinggan nyo mabuti ito, i-breakdown ko para sa inyo. Ewan ko kung may slides. Pero eto, kapag nagbigay ka ng regalo, when you give someone a gift, tapos yung taong yon, he or she will appreciate it. Ma-appreciate niya yan. Ayan, okay, nandyan. Okay, di ba? Binigyan mo ng regalo, ma-appreciate niya. Kapag binigyan mo ulit ng parehong regalo, ang mangyayari, appreciation can turn into expectation. Tapos, binigyan mo pa ng paulit-ulit ng parehong regalo, expectation can turn into entitlement. Ibig sabihin, hindi na siya sapat. Magdedemand na siya sa'yo. Wala bang mas malaki? Wala bang mas masarap? Wala bang mas maganda? Wala bang mas colorful? Nasusundan niyo ako? Ganun na. Nakakatakot po pag ganun. Masisira ang relasyon ninyo. Masisira. Kahit anong relasyon pa yan, kapag ganito ang mindset mo, ay, delikado. Nakakatakot. My dear Feast the Gufan family, reject the poison of entitlement. Brother Bars, paano? Paano namin i-reject? Tanong niyo kung paano.
you ask God to give you a deeper sense of appreciation. Alam nyo, appreciation is like a plant that you have to nurture or else it will die. Kung nagtumigil na kayo na i-nurture yung appreciation, kapag hindi ka na marunong ng deeper appreciation, kapag hindi mo na nurture yung appreciation mo, yung mga ang gaganda, ang lulupit, ang bubonggang miracles at biyaya sa buong mundong ito, para sa'yo, wala na lang yun. Kung hindi mo alam mag-appreciate, kahit matindi pang milagro ang nangyari sa buhay mo, matindi pang biyaya ang nangyari sa buhay mo, hindi mo na ma-appreciate. Wala lang. Pwede magkwento. 2 weeks ago, nagbakasyon kami. Alam niyo to, kasi wala ako sa feast. Nagbakasyon kami ng misis ko sa hometown ng aking biyenan na lalaki, sa Sorsogon. So nung nasa Sorsogon kami, yung tinirahan naming bahay, ang ganda, hindi lang mismo yung bahay, kundi yung paligid ng bahay. Bibigyan ko kayo ng, i-describe ko siya, imagine nyo na lang sa gilid ng bahay, ang daming coconut trees. Ay grabe, talagang green kung green. Ang fresh sa mata, daming coconut trees. Tapos sa tapat ng bahay, sa kabilang side, beach. So pag nandoon ka sa second floor, sa may terrace nila, kitang-kita mo yung beach. Kitang-kita mo yung alon, yung linis ng dagat. Sobrang ganda. So sabi ko sa misis ko noon, alam mo, magandang mag-retire dito. Kasi punong-puno ka ng peace of mind. Yung tipong magre-retire ka na, tapos may pera ka naman, may naipon ka, pwede magpatayo ng bahay dito, tapos dito na lang mag-retire. Ang ganda, believe me, sobrang ganda. And then nung sinabi ko sa misis ko yun, narinig nung isa sa mga may-ari ng bahay, sabi niya, oo, kasi alam mo, dati ganyan din yung nasa isip namin. Kaya kami nagpatayo ng bahay dito, kasi naisip din namin na sobrang ganda sa place na to. Tapos, punong-puno ng peace of mind. Pero alam mo, after few months, bumalik na rin kami sa dati naming tirahan. Ito, naging rest house na lang. Ito, pumupunta na lang kami dito kapag may mga bisita. They took it for granted and started looking for other things they didn't have. Nasusundan nyo? Ganon tayo Madali tayong magsawa. Yun yung nakakalungkot sa atin. Alam nyo, every morning, I want you to remind yourself, sabihin nyo to sa sarili nyo every morning, remind yourself with this statement. Many of the things I'm enjoying now was once but a dream. Gusto kong maano mo yun Halos lahat ng ine-enjoy mo ngayon at meron ka once upon a time, pinangarap mo lang yan. Many of the things you're enjoying now was once but a dream. Sa lahat ng may mga asawa, taas ang kamay. Tignan mo ang asawa mo. O di ba once upon a time, pinangarap mo yan? Pinangarap mo, di ba? O dahil lagi na lang kayong nagkikita, lagi na kayong magkasama, katabi mo pa sa higaan, tutulog ka mukha niya, pagising niya mukha niya, dahil laging nandiyan. Diba? Naalala ko yung kwento nung mag-asawa. Sabi nung babae, uy, Han, grabe, excited na ako, grabe. Magse-celebrate na tayo ng 25th anniversary natin. Anong regalo mo sa akin? Sabi ng asawang lalaki, Han, bibilhan kita ng ticket, dadalhin kita sa Africa. Wow, talagang sweet naman ang asawa ko. Ano naman ang regalo mo sa akin pag 50th anniversary? Susunduin na kita. Diba? Yung tipo, nakakasawa na kasi minsan. Pero once upon a time, iniyak-iyakan mo yan. Pinangarap mo yan. Yung business na meron ka ngayon, siguro punong-puno ng problema. May pinagdadaanan. Pero once upon a time, pinangarap mo yung business na yan, di ba?
Once upon a time, Lord, ito yung gusto kong business, Lord. O, binigay sa'yo. Tapos ngayon, Lord, ano ba naman? Wala akong makuhang ano. Reklamo ka pa ng reklamo. Yung trabaho na meron ka ngayon, once upon a time, pinangarap mo yan. Pinagdasal mo pa, pinagnobina mo pa. Pero ngayon, magre-reklamo ka, Lord, nakakaasar yung boss ko. Ay, grabe, sobra. Dinaigang nanay ko. Mga ganun. Once upon a time, ang feast na to was a dream. Pwedeng mag-confess sa inyo. Konti lang. Mga ganito lang. Okay lang? May mga times, minsan pag nag-uusap kami nila, Brother Marlo, Brother Lawrence, the council, ewan ko kung naalala nila, minsan, nasishare ko na, sana attendee na lang din ako. Nakakamiss maging attendee. Yung tipong uupo ka lang dyan. Tamang kinig-kinig lang. Tawang-tawa-tawa lang. Tamang, God will speak to you today. Mga ganon-ganon ka lang. Sabihin mo sa katabi mo, guwapo ka, guwapo ka. Ganon-ganon ka lang. Sige na, pogi. Ganyan. Diba nakakamiss yung ganon? Yung tipong, hintay mo lang matapos yung feast. Maghintay ka na lang ng kape. Inom ka na. Nakakamiss yung ganun. Sabi ko, kaysa yung ganito na kailangan natin mag-prepare ng talk. Tapos, hindi lang yung talk, by the way, kasi ako bilang builder by God's grace, syempre may mga konting hindi pagkakaunawaan within the community. Lahat sakop ng pastoral ko. So sabi ko kay Lord, minsan nakaka-stress. And then ipaparealize siya sa akin. Di ba once upon a time, pinangarap mo yan? Oo nga, pinangarap ko nga. And then it will hit me. Yung ganong feeling, it's normal, lalo na sa ibang servants din. May mga nakausap akong servants na hindi muna kami magsaserve kasi nababurn out kami. Wow, burn out. Mas gusto na naming maging attendee. Okay, walang problema. Pero kaya, di ba once upon a time, pinangarap nyo to? Pinagdasal nyo to eh. Bakit hindi natin na-appreciate? Kasi nandito na, available na lang. Parang wala nang dating. Once upon a time, sinulat mo pa yan sa novena to God's love mo. Diba? Gusto ko mag-pause ka ngayon. Again, sabihin mo to, isipin mo to. I want you to absorb this. Many of the things you are enjoying now was once but a dream. Yung asawa mo, kasama mo na ngayon, pero dati pangarap lang yan. Pangarap lang kita. Pero ngayon, kasama mo na. Message number 3 is this. Every answered prayer is a blessing. Not every answered prayer ay biyaya, blessing. So, pagpatuloy natin, nagko-complain na sila, di ba? Paano nagko-complain sila? Lord, wala na bang iba? Wala, namimiss ko na yung karne. Sobra, naglalaway ako sa karne. Reklamo sila ng reklamo. Now, nung nagre-reklamo sila, paano nag-respond ang Diyos? Anong sabi ng Diyos? Basahin natin Now the Lord will give you meat. O, di ba? Pinagbigyan. Answered prayer. Bigyan ng karne yan. And you will have to eat it. And it won't be just a day or 2, di ba? Or for 5 or 10 or even 20. Hindi daw. You will eat it for a month. Isang buwan until you gag and are sick of it. O itong karne, saksak mo sa baga mo. Parang ganun yun. Diba? Gusto mo karne, diba? Gusto mo yan, diba? Karne, 1 month. Sige. For you have rejected the Lord who is here among you, and you have whined to Him, saying, why did we ever leave Egypt? Alam nyo, nung panahon ng Exodus, yung panahon ng Exodus, nung nandun pa sila sa Egypt, ayan, God already sent the birds last year on their way to Mount Sinai. Also, during the 2nd month, when quails were migrating. Pero sa ngayon, it was 10 times more. Ang dami, sobrang dami. To the point na nanawa sila, naumay sila, nagsawa sila. Ikaw ba naman, puro karne, araw-araw, isang buwan. Sinong hindi mauumay, di ba? Pero minsan sinasabi mo, miss ko na ng karne. Pwedeng mag-share ng something sa inyo. Pero katotohanan to, pero medyo disturbing.
medyo disturbing. Ready na ba kayo? Humawak kayo sa upuan ninyo, baka matumba ka kasi disturbing eh. This is a disturbing truth. Sometimes, God will let you have what you want, even if it's not good for you, to allow your stupidity to run its full course so that you repent. Sometimes God will allow or will let you have what you want. Gusto mo yan, di ba? Even if it's not good for you, to allow your stupidity to run its full course so that you repent. Para hindi na tumigas uli yung ulo mo. Sige na, pagbibigyan kita kahit masama yan sa'yo para pagkatiwalaan mo ulit ako. Alam niyo, may mga kakilala akong single, lalo na mga babae na naaabuso, not just physically but verbally. Ay, ang dami kong kakilala. Meron yung isa inabuso ng jowa niya. Lahat ng abuso nasa kanya, physically, verbally, lahat. Meron at meron. Pero sabi niya, mahal ko siya eh. Naniniwala ko, Brother Bars, magbabago din siya, paatinin ko siya sa fees. Pero lagi siyang sinasaktan, inaabuso siya. Ayaw niyang bumitaw. Gusto ko nang bumitaw. Pero fake news naman. Nandoon pa rin. Hanggang bumitaw tong babaeng ito. Tapos nung pagkabitaw niya, nag-usap ulit kami, sabi niya, grabe ang Diyos. Ay, sinisi ang Diyos. Sabi niya sa Diyos, Lord, bakit kasi pinagtagpo mo pa kami? Bakit hinayaan mo maging kami? O sinisi ang Diyos, diba? Ang sagot, ito. Sometimes, God will let you have what you want, even if it's not good for you, to allow your stupidity to run its full course so that you repent. May I invite everyone to please stand. Whew. Is God speaking to you today? Lalo na sa ating mga reklamador. Diba? Alam niyo itong kwentong ito, it reminds me of the story of the prodigal son. Familiar sa story ng prodigal son, di ba? Halos lahat tayo alam natin ang story na yan. Kasi alam niyo sa prodigal son, may mga reklamador din. May dalawang reklamador. Unang reklamador, yung youngest son. Di ba? Ang ganda-ganda ng buhay niya na kasama niya yung tatay niya, binibigay naman ang gusto niya, pero para sa kanya, it is not enough. So anong ginawa niya? Tay, gusto ko nang kunin yung mana ko kasi gusto ko mag-enjoy sa labas. Nagre-reklamo siya, kinuha ang mana. Pero after a while, naubos lahat ng pera niya. Anong ginawa niya? Nagpakain siya ng mga baboy hanggang na-realize niya, gutom na ako, wala na akong makain. O di ba pagkain ulit ang pinag-uusapan? Babalik na lang ako sa tatay ko kahit mag-apply na lang ako na trabahador niya. Kahit hindi niya na ako tanggapin na anak, okay lang. Basta mag-a-apply akong trabahador niya. Makakain lang ako kasi hindi ko na kaya. Pero nung umuwi siya sa bahay nila, ano yung naabutan niya? Ano yung nakita niya? Ito basahin natin na Luke chapter 15 verses 23-24. Naabutan niya, it's a party of love. Sabi ng tatay niya sa mga servants, dahil bumalik na yung anak, we must celebrate with a feast, for this son of mine was dead and has now returned to life. He was lost, but now he is found. So, let the party begin. Mag-party tayo. Pero merong pangalawang reklamador. Sino yung pangalawang reklamador? The older son. Sabi niya, ayokong sumama sa party na yan. Ayokong sumama sa party na yan. Alam mo, magpapaparty ka sa kanya, na iniwan ka, naglayas, kinuha yung mga pera mo, nagpalit yung baka ka, sa akin man lang na naiwan dito, hindi mo man lang akong pinatikim ng pinapaitan? Reklamador. Alam niyo yung sibling jealousy. Nangyari din, ihang natin yan dyan
yung prodigal son. Yung sibling jealousy nangyari din kay Moses. Doon sa book of Numbers. Si Moses merong older sister at older brother. Ang pangalan nila Miriam at si Aaron. Paano sila nagselos? Ito At nagreklamo, basahin natin. Miriam and Aaron criticized Moses because he had married a Cushite woman. They said, "Has the Lord spoken only through Moses? Hasn't He spoken through us too?" Alam niyo kung titingnan niyo, krinikriticize ng dalawa yung napangasawa ni Moses kasi foreigner. Pero deep inside, ano lang yun? Front lang yun. Front lang yun. Tulad ng prodigal son, sila ay naiinggit din kay Moses kasi feeling nila si Moses ang pinagpapala. Si Moses ang pinagbibigyan. Na parang hindi sila pinagbibigyan. Hindi nga ba sila pinagbigyan? Si Miriam, lady prophet, si Aaron, high priest, hindi ba sila pinagbigyan? Feeling nila, laging si Moses ang pinagbibigyan. Para sa kanila, it was not enough. They were looking for more. Alam niyo, minsan, ganun din tayo. We like looking at the lives of other people. Yung tipong, Lord, bakit ganun? Mas magaling naman ako. Pero bakit siya may sasakyan? Ako, bike lang. At habang tinitingnan mo yung buhay niya, hindi mo nakikita yung mga blessings mo, yung regalong nasa sayo, that you have a great family, that you have a healthy family. Reklamo ka ng reklamo kasi wala kang sasakyan. Pero yung blessing na ang ganda-ganda na nasa sayo, hindi mo nakikita. Lord, bakit gano'n? Nagsiserve naman ako sa iyo. Lagi akong umaattend ng feast. Pero bakit yung office mate ko pang na-promote? Hindi nga nagsisimba yun Bakit siya na-promote? Ako hindi. At habang tinitingnan mo ang buhay niya, buhay ng office mate mo, hindi mo namamalayan na yung blessing na nasa iyo, hindi mo na nakikita. Na yung anak mo pala, nag-aaral na mabuti, it's a blessing. Yung asawa mo, healthy, mahal na mahal ka, it's a blessing. Pero dahil nakafocus ka dito, hindi mo to nakikita na may making sense. When you look at the lives of other people and you complain, you begin not seeing your own great blessings. Tulad nila Brother Marlo, me and my wife until now is praying for a child. We keep on praying for a child. And nagpa-workout kami, nasolusyonan yung isa, meron na namang panibagong issue, nasolusyonan, may panibagong issue na naman. I really wanted to complain. Pero pag magfo-focus ako dun sa wala sa amin, makakalimutan ko that I have a great and loving wife. Mag-aaway lang kami. Kapag nag-focus ako sa wala, bakit kasi hindi tayo magkaanak? Ano bang meron? Ginagawa naman natin. Hindi ko makikita na I have one of my greatest blessings. And that is my wife. If God permits, ibigay niya o hindi, I know I have one of my greatest blessing, and that's my wife. Balikan natin yung kwento ng prodigal son. Sabi nung tatay sa older son, at malamang sa malamang, ito rin ang sasabihin ng Diyos kay Miriam at kay Aaron. At ito rin ang sasabihin niya sa ating lahat na reklamador. Ang mensahe ng Diyos sa atin ito, Luke 15:31, everything I have is yours. This is the root of all chronic complaining, yung we do not see how favored we are. Ang ugat ng pagrereklamo natin, hindi natin nakikita na pinagpala tayo. Ang ugat ng pagrereklamo natin, hindi natin nakikita kung gaano tayo ka-bless. Yun yung ugat ng reklamo natin. Kaya tayo nagrereklamo ang ugat niyan kasi akala natin hindi tayo pinagbibigyan ng Diyos. We do not see the party of love na nangyayari sa atin.
In our story, where is Jesus? Well, Jesus is the feast of love. Jesus is the food in the feast. Jesus is the manna from heaven. Sabi niya, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Whoever believes in me will never be thirsty. Mga kapatid, listen to this, my dear Feast Dagupan family. Jesus is your greatest blessing. Jesus is the blesser. Jesus is the giver of your blessings. So listen to this. So if Jesus is the blesser, and if Jesus is with you, you will never go hungry. You will never go thirsty. Kailanman hindi ka mawawalan. Kailanman hindi ka mawawalan ng blessings. Kailanman hindi ka mawawalan ng biyaya. Bakit? Because the blesser is with you. He is. So nothing to be afraid of. He is with you. Yes, meron siya nang wala ka, but both of you, the blesser is with you. So you're blessed. Hindi ka mawawalan. Because of Jesus, you can enjoy your life. Because of Jesus, you can enjoy a taste of the Garden of Eden. Because of Jesus, you can enjoy abundance. Celebrate with Him as we worship Him today. As we sing this song, we celebrate with Him. We thank Him because kasama natin siya. Mga kapatid, stop complaining. Start celebrating. Let's celebrate the love of God today.